Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is April 17, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. At ayun yung renewal and transformation in Christ. So, bago lahat, muli muna Transformation natin data. balikan yung Now, ating nasimulang series or yung tinalakay nating series nung nakarang linggo. Ito yung walking in obedience. Yung natututo tayong sumunod dun sa mga salita or dun sa mga utos ng ating Panginoon na kailangan natin laging sundin at gawin para mag-grow tayo at mas lumago tayo spiritual life. So, ngayon, yung ating talakayan is yung renewal and transformation in Christ. So, binabago tayo. Renew. Kumbaga, binabago nga, di ba? Sa ating mga lisensya nga, di ba? Yung dati na mas binabago or pinapalitan. And transformation, nagtatransform tayo in Christ. So, yung dating spiritual life natin na hindi malago, ngayon is malago. So, ang Bible verse na tatalakayin natin ngayong araw is Psalm chapter 51 verse 10. Ang sabi dito, "Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me." So, sa Tagalog, isang puson sapagkat aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. So, ayun, yung sa Bible verse na tinatalakay natin is iba about lang sa pag-renew ng ating spirit na binabago tayo ng ating Panginoon. So, para lumawak yung ating talakayan, tayo ay dumako sa ating teaching. Una sa ating teaching, unconfessed sin harden the heart. So, yung mga hindi natin masabi or hindi natin makonfess na mga pagsasala is mahirap yan na dala sa heart. Kailangan yung mga sin natin or yung mga pagkakamali na nagawa natin is alam natin na paano i-confess sa Panginoon. Kasi ang Panginoon is hindi naman siya nagtatanim ng sama ng loob sa atin. Kumbaga, pag inamin mo or nag-confess ka ng totoo na galing sa puso mo, is papatawarin ka niya. So, sa pangalawa, admitting sins in the first step to have a pure heart. So, yung admitting sin in the first step to have a pure heart. So, yung alam natin yung kwento nung pinako si Panginoong Kristo dun sa krus, di ba nga yung isang kriminal na sobrang sama niya is natuto pa siyang i-admit yung kanyang pagkakasala at pag-admit niya sa kanya ng kay Jesus ng kanyang kasalanan, kahit na sa huling sandali, ilang minuto lang, segundo lang yun, pinatawad pa rin siya. Kaya kailangan gayahin natin. Number 3, the shadow of guilt disappear in the light of grace. So, yung mga shadow or yung anino ng mga pag-guilt or yung mga kasalanan is maglalaho sa pamamagitan ng light of grace, sa pamamagitan ng ating Panginoon. So, sa ating application, una is pray for a pure heart. Yun, magdasal tayo para sa puso na puro or sa totoong puso. Ipagdasal natin yon sa ating Panginoon. Number 2, be courageous enough to say sorry. Yun, maging courageous tayo, maging sapat na para magsabi ng kapatawaran sa Panginoon. And sa last, present your guilt before the cross of Christ. Yun, i-present natin yung ating mga guilt o yung mga pagkakasala natin sa ating Panginoon bago yung cross of the Christ. Sa ating discussion, why should we confess committing a sin as soon as possible? So, yun sa kasagutan, please comment sa ating comment section para mag-share tayo ng ating kasagutan, especially word of God. And ay lang para sa araw na to na may natutunan tayo sa ating panonood at pakikinig, and God bless to all.